Natatandaan niyo pa po ba yung inakay na agila sa Davao na ibinalita namin sa inyo nitong Enero? Nitong nakaraang linggo, medyo lumaki na po ito, pero malungkot na balita. Matapos po kasi ang ilang araw, namatay na ang baby eagle na yan. Unang napansin ng Philippine Eagle Foundation na hindi gaanong lumalaki ang ibon. Nawalan din ito ng ganang kumain at nanghina na. Hindi pala nito kayang mag-digest ng pagkain at mag-absorb ng nutrisyon. Sa gitna ng sobra-sobrang bilang ng mga registered nurse na walang makuhang trabaho, patuloy naman daw ang pagbaba ng kalidad ng pagtuturo ng nursing sa kolehiyo. Kaya ang payo ng Department of Labor and Employment sa mga estudyante, mag-ibang kurso na lang daw ang inyong kunin. Nakatutok si June Veneracion. Dalawang ospital ang pinuntahan ngayong araw ni Earl J. Maligsay para mag-apply bilang nurse. 2009 pa siya pumasa sa Nursing Licensure Examination o NLE. Pero hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakahanap ng trabaho. Ayoko naman mag-jump sa ibang field kasi sayang, yun nga, magiging sayang din yung mas lagi kung magiging sayang pinag-aralan mo kung nag-ibang field ka. Kaya, tiis lang. Si Maligsay ay isa lamang sa napakaraming registered nurse na walang mapasukan. Sa tala ng Professional Regulation Commission, 287,007 ang surplus ng mga registered nurse sa bansa. At taon-taon lalo pa itong nadadagdagan. Pero habang nagsisiksikan ng mga gustong maging nurse, bumubulusok naman daw ang kalidad ng pagtuturo. Mula nang mabuko ang leakage sa board exams in 2006, sabi ng Board of Nursing, nagsimula nang bumaba ang passing percentage. At ang resulta nitong huling board exam, 35.25%, ang pinakamababa sa loob ng 10 taon. If we were not reaching 50% passing in the last, 3, 4, 5 years, and ngayon bumaba pa tayo ng 35%, anong quality ang sinasabi natin? Sa liit ng bilang ng mga pumapasa sa mga board exams, sabi ng Professional Regulation Commission Board of Nursing, pwede nang maikumpara sa isang naghihingalong pasyente na nasa intensive care unit ang kurso ng nursing sa bansa. Noong 2006, 240 lang ang mga nursing school sa bansa. Ngayon, 470 na. Ang panukalan ng Board of Nursing, magkaroon ng National Nursing Admission Test na parang entrance exam sa mga graduating high school students na gustong kumuha ng nursing at ang paglalagay ng limit sa pagkuha ng board exam. If you fail the examination 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, what does it tell you? Baka hindi ka talaga meant for that profession. Apila naman ng Department of Labor and Employment, ibang kurso na lang ang kunin sa kolehiyo. They can train for other occupations na related din sa nursing. Medical transcriptionist, for example. Pero para kay Maligsay, darating din daw ang panahon na magkakaroon siya ng trabaho. At darating din daw ang panahon na matutupad din ang kanyang pangarap na maging nurse sa labas ng bansa kung saan malaki ang kita. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Noong January 27, itinampok namin ang karaingan ni Ginang Gemma Taroy. Siya po yung ina na may bukol sa dibdib na kasing laki ng bola. Matapos ang ilang linggo, mabigat pa rin kaya ang dinadala ni Gemma? Kamustahin natin siya. Akala namin kung anong bag lamang ang pilit ay kinukubli ni Gemma sa kanyang jacket noon. Kinulat niya tayo na ipakita niya ang isang gabolang bukol sa kanyang dibdib. Pero ang halos 10 taon niyang pinagdurusahang bukol natanggal lamang sa loob ng 2 oras. Ilang araw matapos ang kanyang operasyon, amin siyang binalikan. Isang mas masiglang Gemma ang umarap sa amin. Sobrang pasasalamat ko sa Diyos. Dinilig ng panalangin yung aking na hindi siya cancer. Ayon sa isinagawang biopsy, benign ang bukol sa dibdib ni Gemma. May mga maliit na porsyento nun, nagre-recur sa kabilang breast, pero nakuha natin lahat yung tumor na meron siya. Hindi pa rin matiyak kung anong pinagnimulan ng mga ganitong tumor. Katulad ng ibang mga bukol sa suso, maaring dahil na-traumatize, nabunggo, o kuminsan naman hormonal nagagaling. 2 kilo ang bigat nito at halos 1 ruler ang haba ng bukol na tinanggal kay Gemma. Sa tagal na siya'y pinahirapan ito, laking ginhawa talaga nang ito'y maalis. Kung meron kayong nararamdaman sa dibdib nyo na maliit na bukol,
kailangan agapan nyo na. Kasi mahirap. Pagbalik sa kanilang bahay, sinimulan na rin niyang ibalik sa dati ang kanyang buhay. Nakakakilos na po ako ng maayos. Nakakagawa na po ako dito ng paunti-unti. Ngunit, ang higit talagang nagpasaya ng paggaling ni Gemma ay ang kanyang pamilya. Happy na ako ngayon dahil sa ngayon makakapag-concentrate na ako, makapaghanap ng trabaho at makakapagsimulan muli. Maraming salamat sa GMA na napagamot na ang mama ko. Ngayon po ay maaalagaan na po kami ni mama. Naway, wala nang hadlang pa sa pagtupad ni Gemma sa kanyang mga pangarap. Ang saya po, dahil isang pamilya na naman ang ating natulungan. Sana nga, simula na ito ng pagbangon ng pamilya ni Gemma. Maraming salamat kay Dr. Hector Santos at sa mga anesthesiologists sa pamumuno ni Dr. Chewy Batad ng Veterans Memorial Medical Center. Para po sa inyong mga donations, bukas po ang aming tanggapan. Maaari po kayo mag-deposito sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, sa bansang New Zealand, mahigit 100 mga pilot whale na yan napadpad sa dalampasigan. At ang ating Team Ascals, pinaigting pa ang kanilang training o pagsasanay. Tuloy-tuloy ang pagtutok natin sa mga balita dito sa 24 Oras.